Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Hiling ng Duterte Camp na alisin ang dalawang hukom sa pagdinig sa jurisdiksyon sa kaso ng dating leader ibinasura ng ICC. Ibinasura ng International Criminal Court o ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang dalawang hukom sa pagsasagawa ng desisyon tungkol sa jurisdiksyon ng tribunal sa kinakaharap na reklamong crimes against humanity ng dating presidente. Inihain ng defense team ang apela noong May 1 at tinutulan naman ng prosecution noong May 5. Hiniling ng kampo ni Duterte ang bahagyang pagliban ni na Judge Ryan Adelaida Sophie Alapini Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera kaugnay sa isyu ng jurisdiksyon dahil sa posibilidad ng pagkiling. Ipinaliwanag ng depensa na maaaring magmula ito sa naunang paghatol ng mga nasabing hukom sa halos kaparehong isyu kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Kaya na ako, alam nyo, nagtataka talaga ako sa mga taong ito. Sa bagay, mga abogado yan Ipagpipilitan nila na walang jurisdiction ang ICC kay former President Rodrigo Duterte. Pero sa isang katulad ko na simple-minded, isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, hindi ba napaka-obvious naman? Yes, totoo po, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil winidraw na nga ni Digong ang ating membership sa kanila. Pero hindi ba kaduda-duda naman kasi talaga? Bakit winidraw ni Digong ang ating membership sa ICC? Dahil alam niya na siya ay iimbestigahan. O hindi ba? Halatang-halata naman, kung hindi kaya nagkaroon ng investigasyon ng ICC kay Digong, sa tingin ninyo, aalis tayo ng ICC? Di ba simple lang naman? At pagpalagay na natin na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ang hinahabol naman po ng ICC ay nung tayo ay miyembro pa. Hindi ba napakadaling intindihin naman nun? Pinapahirap lang nitong mga abogado dahil gusto nilang mali ang tama, itama ang mali. Pero sa tulad kong simple-minded, naiintindihan ko naman. Hindi ba miyembro tayo ng ICC? Meron silang mga rules, regulations, patakaran na dapat sundin. Ikaw, naagawa ka ng kalokohan na alam mong iimbestigahan ka. Magwi-withdraw ka dahil natakot ka na baka ikaw ay makulong. Dahil doon naman mapupunta yan kung ikaw ay found guilty. O so nakapag-withdraw ka na. Pero papayag ba sila na basta ka na lang mag-withdraw at aalisin yung membership mo, may nagawa kang kasalanan? At ang hinahabol lang naman ay yung mga nagawa mong krimen nung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Napakahirap bang intindihin noon? Pero siyempre, pati itong mga abogado ni dating presidente, dahil kailangan nilang kumita, dahil I'm sure alam nila na may kasalanan si Digong. Pero alam niyo naman ang mga abogado, kahit na alam nilang mali, ipagpipilitan nilang tama. So, yun po ang aking simpleng opinion. Ang hinahabol lang ng ICC ay yung mga krimen ni Digong nung tayo ay miyembro pa. Pero dahil hindi naman ako abogado, syempre, kukuha tayo ng second opinion. At sino ba ang lagi kong kinukuhanan ng opinion at paliwanag sa mga bagay-bagay, lalo na at may kinalaman sa batas? Syempre, si Attorney Rene Bueno. Panoorin po natin si Attorney Bueno sa kanyang paliwanag kung meron ba o wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero as usual, bago po tayo magsimula, kung di pa po kayo nakakasubscribe sa channel ni Attorney Rene Bueno, ano pa hinihintay nyo? Pasyalan nyo yung kanyang YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Dahil tulad ko, marami po akong natututunan sa batas kapag nakikinig ako kay Attorney Rene Bueno. Panoorin po natin ito. At ang ating pong pag-uusapan, tatalakayin at pagkikwentuhan ay tungkol sa kaso ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan pa rin nakapiit dyan sa facilities ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At ito ay muli nating pag-uusapan sapagkat nitong mga nakaraang araw, ang kanya pong abogado, si Attorney Kaufman, ay nag-raise na several legal challenges against the prosecutor of the International Criminal Court. At ang primary focus ng kanyang legal challenges ay ICC has no jurisdiction over the case of the former president. And with that,
the ICC cannot proceed with the investigation and the trial. As I said, sabi nga nila, walang jurisdiction. At ano naman ang naging basehan dito ni Attorney Kaufman? Ang sabi niya, the ICC cannot exercise its jurisdiction over the case of the former president because the Philippines has already withdrawn its membership from the Rome Statute. Yun yung number 1 contention niya. At ang number 2 contention niya is that the ICC jurisdiction is limited only to state parties at the time of the exercise of jurisdictions. No? At the time of the exercise of jurisdiction. And since the Philippines is no longer a member of the Rome Statute, when ICC authorized the investigation in 2021, the ICC therefore lacks the legal basis to proceed with the trial. Yan yung main contention ni Attorney Kaufman. So, meron kayang meron kayang pag-asa itong contention ni Attorney Kaufman. Alam mo, binibigyan nito ng pag-asa yung mga supporters ni Duterte na ang kanilang Tatay Digong ay makakabalik na dito sa ating bansa. At itong kaso ay hindi aabot sa confirmation of charges. No, maaaring bago dumating yung petsang ng confirmation of charges, ay maaaring madismiss na yung kaso at itong si Digong Duterte ay babalik na dito sa Pilipinas. Pero mukhang may hirapan sila dito. Itong si Attorney Kaufman will face a very difficult battle over this case of Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat nang sabi naman kasi dito sa Article 127 ng Rome Statute, ang sabi doon, the withdrawal of membership of one country does not affect the jurisdiction of the International Criminal Court for crimes committed during the time that it is still a member of the Rome Statute. Yun ang problema doon. Maliwanag sinasabi doon sa Article 127 ng Rome Statute. It does not affect the jurisdiction of the ICC. So medyo malabo na mag-prosper itong mga ni-raise na legal issue ni Kaufman. Pangalawa, sinasabi niya na parang lumalabas na yung exercise of jurisdiction dapat at the time na mag-exercise ng jurisdiction ang ICC dapat member pa rin ng ating bansa doon sa Rome Statute. At parang sinasabi niya, pag hindi mo na-exercise yung jurisdiction at the time na member pa ang Pilipinas ng Rome Statute, parang maglalap siya, parang magpiprescribe, parang something like that. Pero if you will take a look at the Rome Statute, particularly anong article to? Article 29 of the Rome Statute. Walang statute of limitations, walang prescription, kumbaga. Hindi naglalaps yung authority, yung legal authority of the International Criminal Court to exercise jurisdiction over the case of Rodrigo Roa Duterte. Merely on the basis of being not a member of the ICC, hindi ka na pwede mag-exercise ng jurisdiction. Yung mga crimes that were committed during that time na miyembro yung Pilipinas. So makakapag-acquire yan ng jurisdiction, and kapag nakapag-acquire yan ng jurisdiction doon sa subject matter, definitely yun yung magiging basis Jurisdiction over the subject matter will be the basis on the part of the court to exercise its jurisdiction. So, yun lang, isimplify lang natin. Parang something like that. Ganun lang ang ibig sabihin niya. Do you have jurisdiction over the subject matter? Yes.
So therefore, if you have jurisdiction over the subject matter, you can exercise jurisdiction over the case. At walang prescription yan, walang statute of limitations. Malinaw yan, nakalagay doon sa Article 29 ng Rome Statute. At nakalagay din naman doon sa isang article so sa 127 that the withdrawal from the Rome Statute does not affect jurisdiction of the International Criminal Court over crimes committed during the time that the country is still a state party doon sa Rome Statute. So medyo mahihirapan dito. Attorney Kaufman will definitely face a very difficult legal situation para ilaban tong kanyang argument sa International Criminal Court. At parang false hope kasi itong binigay niya doon sa mga supporters and mga loyalists ni Rodrigo Duterte, kasi nung nakita nila, na balitaan nila na may panibagong legal issue itong si Attorney Kaufman, syempre nabubuhayan ng pag-asa yan at ang kanilang Tatay Digong ay makakabalik na dito sa Pilipinas. But definitely, it will not change the situation. Tuloy-tuloy pa rin yan, magkakaroon ng confirmation of charges, and then after that, there will be a trial of the case, at tatapusin yan yung trial, no? At ang trial ay magtatagal yan between 3 years, 5 years, hanggang 10 years pa nga, baka umabot pa yan. At hindi basta-basta makakauwi dito si Rodrigo Duterte sa ating bansa. So, actually, recycle issue yung, yung ni-raise na legal challenges ni, ni Attorney Kaufman. Pinapaulit-ulit na lang. Siguro masabi lang na may ginagawa siya, naka-prepare ng pleadings, nakapagsampa ng mga motion doon sa International Criminal Court. Biruin mo ba naman, $2 million isang buwan yata ang bayad dito. Dapat magtrabaho ka. So on the part of the lawyer, dapat mapakita niya may ginagawa siya. Biruin mo, bayaran mo to ng $2 million no? Per month. Napakalaking pera niyan. So magtatrabaho talaga yun. Kahit mali yung sinasabi. Okay, paglilinaw lang yan doon sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte, tsaka doon sa mga legal challenges raised by his lawyer, Attorney Kaufman, na hindi na pwede mag-exercise ng jurisdiction ang ICC because the ICC jurisdiction is limited only to state parties at the time of the exercise of jurisdiction. And since we are no longer a member of the Rome Statute, hindi pwede mag-exercise ng jurisdiction ng ICC sa atin. So, hindi pa pwede yun. Pwede pa din mag-exercise na jurisdiction sa atin ang ICC kahit na hindi na tayo state party dyan sa Rome Statute, because the crimes were committed during the time that we were still a member of the International Criminal Court. Sana po ay medyo naliwanagan kayo dito sa usapin na to, sa jurisdiction. Alam nyo, mga abogado, kapag may mga hinahawakang kaso yan, unang pinupuntiryan yan, jurisdiction. Kung gusto mo i-dismiss ka agad yung case na isinampal laban sa kliyente mo, kung ikaw ay nasa defense counsel ka, ay hahanapan mo ng dahilan dyan, para wag mag-proceed dun sa trial. Tirahin mo kagad sa jurisdiction. Yun kagad ang main issue mo. Magpapail ka ng motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction, blah blah blah. Yun. So pag hindi lumusot, ayun na. Gawa ka uli ng ibang taktika upang hindi matuloy yung trial. Okay. So, sana po nagkaroon tayo ng konting liwanag dito sa ni-raise na mga legal challenges ni Attorney Kaufman tungkol dito sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte dyan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At tabangan po natin yung mga susunod na mangyayari dyan sa kaso na yan. Dahil sa September ay magkakaroon ng confirmation of charges. Aabot pa ba doon o madidismiss? Pero ako'y naniniwala hindi madidismiss yung kaso ni Rodrigo Roa Duterte at magpapatuloy ang investigation and trial of the case. At yan ay aabutin na kung ilang taon at hindi makakauwi dito ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayan, ano po ang masasabi nyo sa explanation ni Atty. Rene Buedo?
Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.